Magandang hapon, narito po ang pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan sa boxing. Mainit na temperatura sa General Santos City ang itinuturong dahilan kung bakit nag-extend ng 19 days ang training camp dito sa Pilipinas ng Team Pacquiao. Dapat po sana ay ngayong araw ang simula ng ensayo ni Manny Pacquiao sa wildcard gym ni trainer Freddie Roach kung hindi lamang nagpasya ang fighting congressman na ipareset sa October 27 ang kanyang biyahe patungong Amerika. May karagdagang report si veteran sports columnist Flor Perez. Mas tumatagaktak ang pawis at mas mabilis na nakukuha ni Manny Pacquiao ang tamang kondisyon kapag sa ilalim ng 33 degrees Celsius na temperatura sa Jensen siya nag-iensayo. Ito ang ipinagmalaki ni Haplas Fernandez, ang Chief of Staff ni Congressman Pacquiao. Kwento ni Fernandez, well-managed ang oras at wala ring distraction ang ensayo ng 33-year-old Pinoy boxing hero. Alas 6:30 pa lamang ng umaga ay nagro-road works na si Pacquiao na sinusundan naman ng cross-training na volleyball at basketball. Nakukuha pa umano ni Pacman na matulog sa umaga bago magbalik sa gym bandang 1:30 ng hapon. At matapos ang ilang oras na Bible study at preaching sa early evening, ipinalita ni Fernandez na lights out na sa kwarto si Pacquiao. Okay naman, maganda nga dito kasi mainit, maganda yung stamina ba. So, maganda yung restinta kasi mainit kasi pagdating sa Amerika malamig, so medyo okay na pagdating namin kasi init dito, pagdating malamig, so okay yung restinta ba. Pero bakit nag-extend kayo? Dapat October 6 series na, di ba? Ba't nag-extend kayo hanggang kasi sa condition niya dito. Para pagdating sa Amerika, na lang, pagdating doon, hindi na malakas yung restinta namin pagdating doon. Kasi maganda kasi dito na kadagdag ang restinta yung init. Samantala, bagamat na-delay ang 2 linggo ng training camp ng Team Pacquiao sa wildcard gym sa LA, hindi pa rin nagpapanik dito si trainer Freddie Roach. Sa isang statement, sinabi ni Roach na kapag dumating si Pacquiao sa Amerika sa October 28, papatak na mayroon pa silang 5 linggo para mag-ensayo. Gayunpaman, muling pinaalalahanan ng pamosong American cornerman ang kanyang prized pupil na tuparin ang pangakong patutulugin si Juan Manuel Marquez. Ito'y dahil hindi na anya kailangan ng karir ni Pacman ang isa na namang decision win, lalo na ang isang kabiguan. Inilahad rin ni Roach na hindi niya kinokontra ang kagustuhan ni Pacquiao dahil mas nais umano niyang ang Pinoy hard hitter ang mismong mag-revive ng killer instinct at interes sa boxing. Sa kabilang banda, all business naman ang kampo ni Marquez sa Nevado de Toluca sa Mexico. Ayon kay Mexican trainer Nacho Beristain, mataas na ang antas ng kondisyon ni Marquez at maganda na rin ang ipinapakitang stamina ng tinaguriang dinamita. Bukod sa usual running at gym routine, araw-araw na nagsisibakli ng kahoy at sinusuntok ni Marquez ang isang malahiganteng gulong. Ang unprecedented fourth battle ni Pacquiao at Marquez ay mangyayari sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa Disyembre 9. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan. Sa loob ng 5 linggo, nagbabalak na pong magbalik ensayo si Phil-American Mixed Martial Arts star Mark Munoz. Bukod po kasi sa kanyang injury sa kamay, tinamaan rin umano ng injury sa paa ang 34-year-old Octagon Warrior. Bagamat ayaw niyang alisan ng halaga ang skills at talent ng tumalo sa kanya noong 1 buwan na si Chris Weidman, sinabi ni Munoz na binabagabag siya ng pananakit ng paa sa kasagsagan ng kanilang laro. At matapos niya ang kanyang first round knockout loss, nagpositibo sa fracture sa buto na umano'y napilipit itong si Munoz. Hanggang ngayon ay binabantayan pa rin ng mga doktor ang Filipino wrecking machine at inaalam kung kailan pa at kung kailangan pa itong isalang sa operasyon. Pero base niya sa huling check-up, mas malamang sa loob ng 3 to 5 weeks ay bigyan na ulit siya ng clearance na mag-ensayo. Bagamat dumanas ng setback sa career, malaki pa rin po ang tiwala ni Munoz sa kanyang sarili na balang araw magiging contender ulit siya at higit sa lahat, isang World UFC Middleweight Champion. Sa iba pang balita ay pinagmalaki ni Patafa Chief Go Tengkok na bagamat madalas ma-headline ang kanyang pangalan dahil sa ingay politika, hindi naman napapabayaan ang sports development sa kanyang asosasyon. Kwento ni Go, nasa pang-10 linggo na ang kanilang ginagawang weekly relay sa Rizal Memorial Track and Field Oval. Ang naturang event ay kongregasyon ng iba't ibang sports athletics division ng lahat ng mga eskwelahan sa bansa. Sa nasabing 20-weekend tourney, naglalaban-laban at nagtatagisa ng bilis at gila sa mga batang atleta. Isa umano ito sa mga grassroots program ng Patafa ni Go.
Naniniwala ang Phil Chinese leader na isa ito sa epektibong paraan para makilala ulit ang bagong Lydia De Vega at El Mamuros ng Pilipinas. Umaasa rin si Go na dito lalabas sa mga hahalili at ihahalili niya sa mga aging stars ng Philippine Athletics na sina Maristela Torres, Rene Herrera at marami pang iba. Narito naman po ang isang good news para sa mga fans ng Barako Bull Energy Cola. Bumubuti na ang lagay ng nabaling kamay ni rookie point guard Eman Monfort. Sa panayam ng PTV Sports sa dating Ateneo Blue Eagle, may check-up ulit siya sa doktor bukas at dito inaasahang susuriin muli ang kanyang injury at aalisin na rin ang metal plate na inilagay sa kanyang siko. Nasa 5th week na ang injury sa shooting hand ni Monfort kaya't pagmamalaki ng pint-sized playmaker, napabilis pa nga ng isang linggo ang kanyang recovery. Sa pagtatansya pa ng 2012 draft 16th overall pick, mas malamang sa last week ng November ay makapaglaro na siya suot ang Barako Bull jersey. Kailangan pa ho ng ilang linggong rehab at conditioning si Monfort bago muling ilublob sa hardcourt ni Coach Junel Baculi. Bago na-injure, si Monfort ang tumatayong isa sa pinakamahusay na court orchestrator ng Barako Bull sa mga tune-up games. Ang pagbabalik ni Monfort ay tiyak po na magbibigay ng mas magandang ball rotation sa team, lalo na ngayon na dumadanas ng pagdausdo sa team standing ang Energy Colas. At sumayin niyo po ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Marami po ho kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po si Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.